Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News! Magandang Monday morning, Bayambang. Ako po, si Sus Gancano. At ako naman po, si Gladys Shermaine Marinas. Narito na ang buong pwersa ng LGU Bayambang. Maghahatid sa inyo ng mas pinalakas at mas pinalawak. Mga maiinit at napapanong balita, ito ang Bayambanggen News! Para sa unang balita, latest job fair, may 16 hats, 14-year hires at 111 qualified applicants. Sa latest job fair na inorganisa ng Peso Bayambang, may naitalang 16 na applicants na hired on the spot, 14-year hires at 111 na qualified out of 121 total registrants. Ang job fair ay ginanap sa Event Center noong October 27. Isa na namang traffic enforcer, nagbalik ng napulot na salapi. Isa na namang traffic enforcer ng Bayambang Public Safety Office ang kusang nagbalik ng napulot na pera. Noong October 28, nakapulot ng 3,000 pesos in cash si BPSO Traffic Enforcer Joan Perfecto Seralde habang siya ay naka-duty at ito'y agad na naibalik kay Miss Cherry Zarate sa araw ding yun. Quick Response Team sumabak sa Psychosocial Intervention Training. Sumabak ang Quick Response Team ng LGU sa isang Psychosocial Intervention and Support Training. Dito ay tinalakay ang mga prinsipyo at paraan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng mga taong may mental health o psychosocial concern sa panahon ng kalamidad. Ang training ay ginanap sa Mayor's Conference Room mula November 7 hanggang 9, kung saan naging resource speaker sina Marcel Caliha at Mark Anthony Balyan ng DSWD. Local rice farmers nagtapos sa FFS at Rice Derby WS 2023. Noong Nobyembre 11, nagtapos sa mga local rice farmers na nag-enroll sa Farmers Field School at Rice Derby for Wet Season 2023 sa isang seremonyang inorganisa ng Municipal Agriculture Office sa Barangay Dusok Covered Court. Naging panauhin sina Vice Mayor Ian Camille Sabangan at Dusok Punong Barangay Ricky Penulyar. Nagwagi ang seed variety na TH82 na produkto ng Seedworks bilang pinakaangkop sa lokal na klima at ito ay umani ng 5.1 tons hectare. Public hearing isinagawa para sa night market. Isang pampublikong pagdinig ang isinagawa ng Sangguniang Bayan noong November 7 para sa ordinansa na nagdideklara ng pansamantalang pagsasara ng bahagi ng Quezon Boulevard sa harap ng Commercial Street hanggang sa kanto ng Rojas Street mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng ating gabi ng November 17, 2023 hanggang Enero 14, 2024 para sa isang night market bazaar. Newly elected SK chairpersons umattend sa unang batch ng training. Ang mga bagong halal na 77 Sangguniang Kabataan SK chairperson ay umattend sa unang batch ng SK mandatory training noong November 8 sa Balon Bayambang Event Center bilang pagtalima sa isang requirement para sa mga bagong halal ng SK officials bago magsimula sa kanilang tungkulin alinsunod sa Republic Act 10742. Ang training ay inorganisa ng LGU Bayambang sa pamamagitan ng LYDO at DILG. Bagong batch ng tupad beneficiaries dumaan sa profiling activity. The latest Dole Tupad orientation of profiling activity na ginanap sa St. Vincent Ferrer Prayer Park, Pavilion 1 at Balon Bayambang Event Center. Inihayag ng Peso Bayambang
na ang mga susunod na benepisaryo ng Naturang Emergency Employment Program ay 197 solo parents, 540 senior citizens, 600 plus BHW, BNS at BSPO families at 1,000 4-piece graduates. RH3 nag-blood drive sa Katuray. Muling nagkandak ang RH3 noong November 8 ng isang mobile blood donation drive kasama ang Region 1 Medical Center sa Barangay Katuray, kung saan nagkaroon ng 26 registrants at 12 successful blood donors. Nagpakain naman ang Barangay Katuray Council sa mga donor at staff. Ito na ang panghuling barangay na inikutan ng RHU sa taong ito at sa kabuuan, sila ay nakakolekta ng 155 blood units. Mga bayambang ginyo nasasanay maging listo sa paglahok sa ENSET. Sa huling kwarto ng taon, muling nakisa ang bayan ng Bayambang sa National Simultaneous Earthquake Drill. Ito ay ginanap noong November 9 kung saan kabilang ang mga kawani ng munisipyo, lahat ng public at private elementary high school, lahat ng opisyalis ng 77 na barangay at lahat ng daycare center. Makalipas ang isang oras, matapos ang drill, may naitalang 22,859 na initial na bilang ng nakilahok sa nasabing aktibidad. Ang earthquake drill ay inorganisa ng MDRRMO kasama ang PNP at BFP. Team Sinaglahi, kampiyon sa LGU Sports Fest 2023. Naging overall champion ang Team Sinaglahi sa katatapos na LGU Sports Fest 2023 na inorganisa ng Municipal Physical Fitness and Sports Development Council. Ito ay matapos masungkit ng Sinaglahi team ang championship sa men's basketball, laro ng lahi at hip-hop dance competition. Nakuha naman ng Team Mandirigma ang championship sa women's volleyball. First runner-up naman ng Team Masigasig. Second runner-up ang Mandirigma. Third runner-up ang Luntian. At fourth runner-up ang Marangal. Usapang Sing Capital 2023, naging mainit-init sa live talk show. Naging punong-puno ng impormasyon sa lokal na kasaysayan at mainit na talakayan ang Facebook Live Talk Show na tinaguriang Sing Capital bilang simpleng paggunita ng Sing Capital 2023. Noong ika-12 ng Nobyembre sa Municipal Museum, ito ay inorganisa ng MT Cao sa pangunguna ni Dr. Rafael Saigo sa tulong ng Museum, BPRAT at ICTO. Tinalakay dito ni na Dr. Clarita Jimenez, Professor Juanerio Cochapin, Dr. Leticia Orsoa at PIO Risty Udon kung ano nga ba ang Sing Capital, bakit kinakailangan itong gunitain taon-taon at ano-ano ang mga kwentong kaakibat o nakakabit dito. SLP Microenterprise Enhancement and Basic Business Management Training. Sa pag-oorganisa ng DSWD kasama ang MSWDO, nagkaroon ng Microenterprise Enhancement Basic Business Management Training. Ang mga miyembro ng Technical Working Group ng Sustainable Livelihood Program sa Pavilion 1 ng St. Vincent Prayer Park noong November 14. Sa pamamagitan ng mga bagong kaalaman sa pamamahala ng negosyo, nagkaroon ng mga participants ng mga ideya kung paano patakbuhin at palakasin ng kanilang pinasok na maliit na negosyo. CDLs, Grade 5 and 6, bumida sa Children's Month 2023. Nagpakitang gilas sa iba't ibang angking talento ang mga bibong-bibong child development learner at Grade 5 at Grade 6 pupil sa 3 patimpalak, ang talumpati, folk dance at monologue na ginanap noong November 14 sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. Ito ay inorganisa ng MSWDO kaugnay ng selebrasyon ng National Children's Month na may timang Healthy, Nourished, Sheltered,
ensuring the right to life for all. Larong Pinoy at Health Eating Lecture para sa mga daycare. Bilang parte na rin ng selebrasyon ng National Children's Month 2023, nag-organisa ang Municipal Nutrition Action Office ng Larong Pinoy at nagsagawa ng isang lecture on healthy eating for the overweight CDC learners. Dito ay pinamalas ng mga chikiting ang iksi sa kalamansi relay at galing sa paggiling sa hula hoop competition. Namigay din ng MNOW ng mga healthy food sa mga bata at saka badminton at hula hoop set para maengganyo silang magkaroon ng regular na physical activity. LGU Bayambang passes the child-friendly local governance audit for 2022. Congratulations sa LGU Bayambang sa pagkakapasa nito sa child-friendly local governance audit sa taong 2022. Ang isa sa pinakamahirap na ipasang audit ng DILG. Ito ay naging possible dahil sa child-friendly na pulisiya ng Team Kiambao Sabangan at pagpupunyagi ng Local Council for the Protection of Children sa pangunguna ng MSWTO. Salamat, Radiant Balon Bayambang Eagles Club! Nagpapasalamat ang LGU sa pamamagitan ng Mayor's Action Center at Nutrition Office sa Radiant Balon Bayambang Eagles Club sa pangunguna ng kanilang mga club president na sina former Municipal Administrator Attorney Raimundo Bautista Jr., Jermaine Lee Orsino, at Ryan Amir Tahanlangit sa kanilang financial assistance para sa isang batang may medical condition. Bagong halal na barangay official, formal na nananumpa. Formal nang nanumpa ang mga bagong halal na opisyal ng 77 barangay ng Bayambang, kabilang ang 38 na mga bagong kapitan sa ginanap na oath-taking ceremony noong November 15 sa Event Center. Ang seremonya ay pinangungunahan ni Mayor Ninaw C. Kiambao, Vice Mayor Ian Camille Sabangan at ang lahat ng membro ng Sangguniang Bayan. Kasabay nito ay ang pagpaparangal sa 17 punong barangay na nakatapos ng 3 termino sa serbisyo bilang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa kanilang serbisyo. Kinahaponan naman ay nanumpa rin ang mga bagong halal na Sangguniang Kabataan officials sa parihong venue. Samantala, ang SK Chairperson ng Barangay MH del Pilar na si Chis Kadulay ang ipinanoklamang duly elected SK Federation President ng Munisipalidad ng Bayambang. Si Dulay ay uupong bagong miyembro ng Sangguniang Bayan bilang ex-officio member. Bayambang ESWMO, isa sa 6 lamang na compliant ESWMO sa buong Pangasinan. Ang Bayambang ESWMO ay isa sa 6 na lamang ng compliant sa ESWMO sa buong probinsya ng Pangasinan. Matapos ang monitoring ng DNR EMB1 sa mga 10-year solid waste management plan ng mga LGU sa Pangasinan, ito ay matapos may sakatuparan ng ESWMO Bayambang ang lahat ng 10 component ng naturang SWM plan. Ang finding na ito ay ipresenta ng DNR EMB1 noong 4th quarter meeting ng Provincial Solid Waste Management Board sa Kapitolyo. One rabies mortality na itala ng DOH sa Bayambang sa 2023. Isang kaso ng rabies death ang naitala ng DOH sa bayan ng Bayambang kamakailan matapos ang 3 taon na walang rabies cases. Ang pasyente ay isang 6 na taong gulang na batang lalaki na nakagat ng aso 3 buwan na ang nakakaraan bago ito nagkaroon ng sintomas. Sa kasamaang palad, huli na nang ito ay sugod sa ospital kung saan siya ay binawian ng buhay. Ipinapaalala ng Municipal Health Center sa lahat ng mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang mga pag-alagalang alagang aso at hindi pagtali sa mga ito. Kailangan din na kaagad magpabakuna sa RHU1 o BDH ang sino mang makagat ng aso o pusa upang maiwasan ng rabies na isang sakit na walang gamot at kapag hindi naagapan ng bakuna ay nakamamatay. May ice cream treat sa lahat ng barangay.
Noong November 17, ipinagdiwang ang kaarawan ni former Mayor Cesar T. Quiambao at anibersaryo ng kanyang kasal kay Mayor Nina Jose Quiambao sa mamamagitan ng isang misa at simpleng selebrasyon sa Balon Bayambang Event Center. Ang Bayambang First Couple ay namigay din ng ice cream gawa ng Bani Delicious Ice Cream sa lahat ng barangay noong November 15, 16 at 17. Muli, isa pong mainit na pagbati, former Mayor Cesar at Mayor Nina. Japan-inspired Paskuhan sa Bayambang pumatok sa lokal na turista. Ang pagbubukas ng Paskuhan sa Bayambang sa taong ito ay naging kakaiba dahil ito ay inspired ng mga anime karakter mula sa mga sikat na pelikulang gawa ng Studio Ghibli ng Japan. Kaya naman naging isang Ghibli-inspired theme park ang Municipal Plaza noong November 17 at ito ay dinagsa ng maraming bisita. Isa sa mga tampok sa pagbubukas ng Mala Ghibli na theme park ay isang cosplay competition kung saan higit sa 50 katao mula sa iba't ibang bayan ang nagpasiklaban. At iyan po ang mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Bayambang. Mga balitang may tatak Total Quality Service. Muli, ako po ang inyong lingkod, Jesus Gangano. At ako naman po si Gladys Charmaine Marinas. At ito ang Bayambanggen News! It's trivia time! Alam ba ninyo na sa Municipal Motor Pool ay may simpleng pamamaraan na pagsusuri ng sasakyan bago at pagkatapos bumiyahe? Yes, ito ang acronym na Blow Bagets. Ang Blow Bagets ay maaaring sundin ng lahat ng mga driver upang matiyak na nasa maayos sa kondisyon ang kanilang mga sasakyan. Hindi lamang ang kanilang sasakyan ang importante rito, kundi ganun din ang kaligtasan ng mga driver at ang kanilang mga sakay. Ang ibig sabihin ng blow bagets ay battery o baterya, lights o ilaw, oil o langis, water o coolant, brake fluid, air o hangin, gas o diesel, engine o makina, tires o gulong, self o sarili, kung maayos bang pakiramdam o nakainom. Tandaan, ligtas ang may alam. Salamat po! 35 araw na lang, Paskuhan na! Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News!